Isang malawakang military drills mga kapatid ang inilunsad ng China sa palibot ng Taiwan at dahil nga doon mga tol ay nagsalita na ang general ng AFP na si Chief Romeo Bronner na kailangan nang maghanda ang mga sundalo ng Pilipinas at kahit mismo ang buong Pilipinas sa posibleng pag-atake o paglusob ng China mga tol dito sa Taiwan. No, dahil nga ang ginawa na naman ng China ay nagpapalibot na naman sila ng 19 kung di ako nagkakamali 19 warships no dito sa palibot ng Taiwan. Yan ang na-detect ng Taiwan Ministry. Panoorin natin tong balitang to mula rito sa Frontline Tonight sa News 5 mga kapatid. Bigyan natin to ng reaction video. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Tumitindi ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan dahil sa military drills ng Beijing. Ang ating pamahalaan, tiniyak na sasagipin ng mga OFW sa Taiwan sa oras na may sumiklab na gulo. Ito ang unang-unang dapat iprioridad ng ating pamahalaan. Siyempre yung mga kababayan natin na posibleng maipit dyan. At saka siyempre mga tol, may mga Taiwanese nationals din na posibleng lumikas. Diba? At isa sa mga malalapit nilang pwedeng puntahan, etong Pilipinas din mga tol, lalo na dun sa may bandang taas. Diba? Napakalapit lang nun. Tuloy natin. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Hindi bababa sa 10 barkong pagdigma ang dineploy ng China sa palibot ng Taiwan bilang bahagi ng malawakang military drill na sinimulan nila ngayong araw. Troublemaker talaga no? Bukod sa pag-deploy ng Chinese aircraft carrier na Shandong malapit sa isla, naglabas din ng propaganda video ang China na pinapakitang pag-take off ng mga eroplano at mapa ng Taiwan na tila puntirya ng malawakang military operation. Propaganda video, mahilig sa ganyan yan mga tol. Kaya nga ganun din ang tingin nila sa atin eh. 'Di ba? Propaganda. Sinagot yan ni Secretary Gibo Chodoro. Ayon sa Chinese People's Liberation Army, magsisilbi raw itong babala laban sa separatism. Ayon sa Taiwanese Defense Ministry, wala silang na-monitor na live fire exercise sa kasagsagan ng drills ng China. Pero agad silang nag-deploy ng mga eroplano at barko para bantayan ang kilos ng mga Chinese. Dagdag pa ng Taiwanese Defense Ministry, dapat unahin ng Chinese Liberation Army ang pagresolba sa korupsyon imbis na manira ng kapayapaan sa rehiyon. Tinawag na naman ng Taiwan Presidential Office na troublemaker o pasimuno ng gulo ang China. Pero nanindigan ang Beijing na lehitimo ang kanilang military drills. Wala namang hindi lehitimo sa kanila eh. Ultimo pagbangga nila, pang-water cannon nila at pagpapalayas nila sa mga barko natin, lehitimo para sa kanila eh. Di ba? Di ba? Hindi na bago yun, sasabihin nila lehitimo, lehitimo, lehitimo. Ilang kilometro lang distansya ng Taiwan sa Pilipinas. Kung biglang sakupin ng China ang Taiwan, aminado ang Armed Forces of the Philippines na hindi may iwasang madamay ang Pilipinas sa gyera. Lalo na at may mahigit 250,000 OFW ngayon ang nasa Taiwan. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. Okay? So extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. Handa rin Okay, ulitin natin mga kapatid hindi natin gusto pumasok sa gera. Okay? Hindi natin gusto makipagbakbakan sa China. Ayaw natin mangyari sa Pilipinas, kahit naman ang ating gobyerno, ang mga sundalo natin, ayaw nilang mangyari sa Pilipinas kung ano yung mga nagaganap sa Middle East. Kung nakikita ninyo mga kapatid yung kaguluhan doon, pag-atake ng Israel dito sa Gaza, ayaw natin mangyari yun mga tol, mga airstrike na ganyan. Ayaw natin mangyari yun. Diba? Pero hindi pwedeng matulog tayo sa pansitan. Hindi pwedeng, hindi tayo pwedeng magsawalang bahala. Kailangan natin paghandaan yan. Kailangan natin maging ready. Unang-una syempre yung pagtulong o paglikas doon sa mga kababayan natin na pwedeng maipit doon. At the same time mga tol, if ever na manghimasok ulit o pumasok sa eksena etong Amerika, kasi syempre tutulungan nila etong Taiwan. Magpapadala sila for example ng mga barko, maikipaglaban sila. Syempre ang gagamitin ng US, posibleng i-utilize nila mga tol is yung mga equipment nila na ipinosisyon na nila sa mga bansang malalapit lang sa China o sa Taiwan. Halimbawa sa Japan, 'di ba? O kung meron din sa South Korea, 'di ba? Sa Pilipinas, mga tol, meron tayong mga equipment dito ng Amerika, which is sinasabi naman ng ating bansang Pilipinas na hindi natin ipapagamit itong mga EDCA sites na to para sa opensiba.
'Di ba? Sinabi na dati ni PBBM 'yon. Hindi natin ipapagamit 'yan. What if lang naman mga kapatid, 'di ba? Halimbawa biglang atakihin ng Chinese bomber o kaya ng barko ng China ang Amerika. Ibig sabihin nag-direct fire na sila doon at armed attack. At if ever mga kapatid biglang nag-invoke ng Mutual Defense Treaty itong Amerika, matatanggihan ba ng Pilipinas? Yun ang tanong, di ba? Matatanggihan ba ng Pilipinas yan? Tanong lang naman yun mga tol, tanong lang. Matatanggihan ba ng Pilipinas yan? Di ba? Yung Interpol nga mga tol, hindi natin natanggihan kasi ang sinasabi natin, baka naman pag tayo humingi ng tulong next time sa Interpol, hindi na tayo pagbigyan. Pag hindi natin sila, pag hindi tayo nakipag-cooperate sa kanya. O di, same scenario, what if nag-invoke ng MDT? What if nag-invoke ng MDT etong Amerika? Pwede ba natin tanggihan at sabihin natin, teka, hindi namin laban yan. Ililikas lang namin mga OFW namin, pero gera nyo yan, bahala kayo dyan. Kaya ba natin gawin yun? What if mga tol, tayo naman ang nag-invoke ng MDT? Sa tingin ninyo mga tol, anong posibleng mangyari? Diba? So kaya nga, ito sinasabi na nga ng AFP natin, diba? Kailangan talaga nating maging handa. Siyempre, unang-una nating ipaprioritize yung pag-rescue nga sa ating mga kababayan, di ba? At siyempre, may mga iba pang mga Taiwan nationals dyan na lilikas din. Diba? Napakalapit lang ng Pilipinas. Tuloy natin to. Rin daw ang ating militar na Operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably, we will be involved. handa rin daw ang Iwasan. Sabing ganun, hindi may iwasan. ating militar na magkasa ng paglikas sa mga Pinoy sa Taiwan oras na lumala ang tensyon. We will have to rescue them. And it will be the task of Northern Luzon Command. At sinasabi pa ng ibang mga tao, ng ibang mga, alam mo na, may analista, sabing ganun, posibleng maging target ng China yung mga EDCA sites daw dito. Bakit? Kasi nga doon nakaposisyon yung mga US missile tulad halimbawa ng Typhoon. 'Di ba? Doon nakaposisyon yung iba pang mga kagamitan ng US, mga tol. Na posibleng ang i-utilize ng US if ever na mangyari nga tong pagsakop ng China sa Taiwan. 'Di ba? Kaya nga kung titingnan nyo, 'di ba, yung mga nahuhuling mga espiya, 'di ba? Saan sila nakikita? 'Di ba, malalapit sa mga EDCA sites, malalapit sa mga daungan ng barko. Lahat-lahat kasi yun mga tol, binabantayan nila kung anong oras pumapasok, kung anong oras umaalis, kung anong oras dumarating. 'Di ba? Kumbaga kina-calculate na nila kung anong oras natin dapat simulan tong pag-atake para ito yung oras na lalakbayin ng barko kung sakasakali mang aalis sila ng ganitong oras, 'di ba? Kinakalkula na nila yun mga tol. Siguro maingat nilang kinakalkula ang bawat galawan ng mga bawat kaalyado na pwedeng, alam mo yun, pwedeng mag-interfere ng gagawin nilang invasion sa Taiwan, mga tol. To be at the front line of that operation. Bago muling uminit ang tensyon sa Taiwan Strait na una nang bumisita sa Pilipinas at Japan si US Defense Secretary Pete Hegseth. Dito binatikos niya ang pagiging agresibo ng China at muling tiniyak ang commitment ng Amerika na suportahan ang Pilipinas. Diba? Gagamitin naman daw ng AFP ang susunod na balikatan exercises para mas lalong subukan ang kahandaan at kakayahan ng militar na tumugon sa anumang posibleng sumiklab na gulo. Tapos magpapadala pa ulit ang Amerika ngayon yung anti-ship missile na kung tawagan ay Nemesis. 'Di ba? So additional ulit 'yon, military equipment. Nagbabalita mula sa frontline. Diba? Ito yung mga nagaganap ngayon mga tol. Ito yung mga nangyayari ngayon. Diba? Na kailangan talagang pagtuunan ng pansin nating lahat. Hindi tayo pwede kasing, alam mo yun, masyado kang abala sa away politika. Wala rin naman maitutulong sa iyo yan. Diba? Dapat tinitignan natin mga tol kung ano yung pwedeng maging epekto ng mga kaguluhang to. Halimbawa sa ekonomiya natin. Kasi mga tol, kapag nagkaroon ng kaguluhan dito sa may Taiwan Strait, di ba daanan din yan mga tol ng mga barko papasok dito sa South China Sea o kaya dito sa may kabilang side. Dito sa may malapit sa ating bansa na, sa may Batanes, di ba? Daanan din yun. Yung mga choke point na kung tawagin daanan yan ng mga kalakal. Di ba? Dumadaan yan sa South China Sea. Siyempre, paano makakadaan ngayon yun kung may nagkakaputukan dun? Paano makakadaan dyan kung may nagbabakbakan dun mga tol? So talaga maapektuhan dito yung kalakalan din. Diba, maapektuhan dito yung kalakalan ng buong mundo mga kapatid, no? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.